paglingkuran. Hahayo sa binigay mo kalakasan, ibahagi lahat ng iyong kabutihan. Daghang salamat, salamat Ginoo. Aming Diyos, salamat po. Agyaman ka mo po. Kung iyong loloobin, lahat kaya mong gawin. Salamat, salamat sa'yo. Aming Diyos, salamat po. Agyaman ka mo po. Kung iyong loloobin, lahat kaya mong gawin. Salamat, salamat sa'yo. Good morning, church! So, I invite everyone po to stand if you are able. So, as you can see po, kami mga kabataan ay nakasuot po ng aming mga school uniforms. For us, it is one of our ways to show na hindi namin tinitignan na hadlang ang aming pag-aaral sa paglilingkod sa Panginoon. Instead, we also make our education one of our ministries, and through this way, we offer glory to God. Sa lahat ng kapwa ko kabataang naririto, binabati ko kayo ng isang mapagpalang Youth Sunday. As we lift our voices in praise, we declare that Jesus is the way, the truth, and the life. Lay my life down at your feet, because the only one I need. I'd turn to you when you were always
by side for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Jesus, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Lord, Father God, Ikaw ang tanging nakakaalam sa nilalaman ng bawat puso. Lord, it is You who shelters us. We completely trust in You, Father God, because under Your wings and love, we are safe, we are saved, and we are redeemed. Mercy amazes me under Your wings. Your shadow covers me, a promise of love. Where my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear You whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Found fortress in You, and my soul is anchored with You. My resting place is in Your name, forever safe. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear You whispering, my hope has come, and my heart is safely undone.
soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Forever safe in your arms, Lord. Fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Praise be to God. Amen. Psalm chapter 62, verse 5 to 7. For God alone my soul waits in silence, for my hope is for him. He alone is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be shaken. On God rests my deliverance and my honor. My mighty rock, my refuge is in God. Papupurihan ka, O Diyos, sa aming pagsayaw. Mula sa paglubog at paglitaw ng araw. Kabutihan mo, Jesus, ang laging sampid. Ngalan mo'y itataas ng aming mga awit. Wala nang iba ang nararapat sa aming papuring pagsamba. Wala nang iba dadakilan ng buong sanglilikha. Tataas sa asal, kalwalhatian, sa'yo lamang, Jesus. Wala nang iba. Papupurihan ka, O Diyos, sa aming pagsayaw. Mula sa paglubog at paglitaw ng araw. Kabutihan mo, O Jesus, ang laging sabihin. Ngalan mo'y itataas ng aming mga awit. Wala nang iba ang nararapat sa aming papurit pagsamba. Wala nang
Let us pray. Dear God, we come to you today as a congregation, united in prayer and seeking your guidance and blessings. We ask that you bless each and every member of our community and fill our hearts with your love and grace. We pray that you would help us to grow in faith and love and to be a beacon of light and hope to those around us. Help us to be a source of encouragement and support to one another, and to lift each other up in times of need. Please guide our leaders and pastors, and give them wisdom and insight to lead us in your path. Amen. Psalm chapter 62, verse 8 to 12. Tr- Trust in him at all times, O people, pour out your heart before him. God is a refuge for us. Selah. Those of low estate are but a breath, those of high estate are a delusion. In the balances they go up, they are together lighter than a breath. Put no confidence in extortion, and let no vain hopes on robbery. If riches increase, do not set your heart on them. Once God has spoken, twice have I heard this, that power belongs to God. And steadfast love belongs to you, O Lord, for you repay to all according to their work. Tinatawagan po ang Children's Choir. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are his, the rivers are his, the stars are his handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. My God is so great, so strong and so mighty. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are his, the rivers are his, the stars are his handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are his, the rivers are his, the stars are his handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Sige po. Dalhin po natin ang ating mga anak sa harap. Let us pray. Lord God, bless these children.
Bless them, O Lord, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang buhay. Nawa, O Diyos, maranasan nila ang iyong kadakilaan sa kanilang buhay kahit sa murang edad. Ikaw, O Diyos, ang manahan sa kanilang puso at isipan at maranasan nila ang presensya ng banal mong Espiritu. Pagbalain mo, O Diyos, ang kanilang buong pamilya, ganun din ang kanilang mga magulang. Nawa, O Diyos, lagi kang sumama sa kanila at gabayan sila sa kanilang paglaki. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Magandang umaga po muli. Pagpasensyahan niyo na po yung boses ko. Medyo nilamig po ako nitong nakaraang araw. At kahapon po, nag-practice po kami ng choir concert ng mga bata. So nag-concert din po ang boses ko. Pero ganun pa rin po. Ay, Lord, pag po may narinig kayong boses sa akin, si Lord na yun. Binibigyan na niya ako ng boses. Ganun pa rin po. Tunay nga napakabuti ng Diyos. No? At sinusustain niya tayo. Nais po nating batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. January 14, Kim Kenneth Garon. January 15, Benigno Baez Sr. and Sister Alma de la Cruz. January 16, Jairo Bless Baking. And January 20, Jeremy Rupert Baez. Sige po, atin po natin silang batiin ng happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Si Tita Mina po nag-birthday. Happy birthday po and welcome back to the Philippines. Ayan. Welcome mo natin sila si Sister Mina at si Brother Manolo. Lim nasa likod. Welcome back po sa mainit na Pilipinas. Sige po, kung kayo po ay naririto, punta po kayo sa harapan at kayo po ay mapanalangin sa inyong kaarawan. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, pagbalain mo ang buhay ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ikaw, O Diyos, ang manguna sa kanila. Ipakita mo ang mga plano mo para sa kanila, O Diyos. At nawa, gamitin mo sila sa iyong paglilingkod, sa iyong serbisyo. At nawa lalo mo pang paalabin ang pananampalataya sa kanilang puso at damdamin. Manahan ka, O Diyos, sa kanilang buhay. Dinggin mo ang kanilang mga panalangin. Pakinggan mo ang kanilang mga hinaing. At ganon din ang kanilang mga kahilingan. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay at gamitin sila para sa iyong ministeryo, para sa iyong vineyard. We thank you, Lord God. In the most mighty name of Jesus we pray. Amen. Happy birthday po.
marami po tayong bisita sa araw na ito. Una po, kung kayo po ay natawag, kayo po ay inihiling na tumayo, Sister Edna, Eliana, Adrian, Jen, and Aliana. Ayan. Welcome po sa Emmanuel UMC. Ganon din po kay Susan, Sister Susan. Ayan. Brother Gerald Baez. Si Brother, at saka po si Brother Allen at Sister Annie. Sila po ay miyembro sa Pangasinan at lumipat po sa Severa. Kaya sila po ngayon ay ating kasama na. Ngayong linggo pong ito, magkakaroon po ng discussion sa darating na January 21. Discussion po ito sa church structure ng UMC dito sa Pilipinas. Inihiling po ang presensya ng council chairperson, lay leader, BOT chairperson, at ng mga lay organization, president ng bawat distrito. Kaya po, lahat po kayong nabanggit, kasama ko po kayo after the worship service next week. Pupunta po tayo ng Aldersgate UMC para sa discussion na ito. I-hold po ito ng AA ni Bishop. Na-move po ng January 28 ang POCI ng mga bata, ng mga kabataan. Dito pa rin po ito gagawin. 1 p.m. po ito sa January 28. At ang ating pong church conference ay sa January 28 din po, 6 p.m. naman. So pagkatapos po ng POCI dito, magcha-church conference po tayo. Kagaya po ng sinabi ko kaninang nag-disclaimer ako, ngayon po ay Youth Sunday Celebration. Ano po? Meron po tayong speaker for today. Thank the Lord. At meron po tayong speaker for today. Dahil hindi ko po alam kung paano ako makakapag-preach sa ganitong situation. And so, papakilala po siya sa atin mamaya. At ganun din po, ngayon po ang last Sunday na meron pong magte-testimony sa ating mga kabataan na nag-CI. After din po nito, after po ng community, before po yung community prayer, ay magkakaroon po tayo ng special offering para sa ating mga kabataan na ibibigay sa funds, sa district, sa annual, at hanggang sa national. Una po, tinatawagan ko po si Sister Cheska. Pagkatapos po, ang pinakahuling testimony niya bilang UMYF, si Gemetria Guainet. Hello there to all of you. Kindly allow me to introduce myself. My name is Jessica Gabriel, a 13 years old and a grade 8 student. I'm also one of the youth who joined last Christmas Institute December 27 to 29, 2023 in Bethesda Cottages, Tagaytay. With the aid of God's guidance, love, and path, I would love to share what I've discovered about God. I'm here today to share my story of redemption and faith with you. I spent a long time lost and looking for something to fill the emptiness in my heart as I meandered through life.
I carried a heavy load of shame, guilt, and regrets from my past. I didn't think I deserved God's forgiveness and love. However, I was able to return to Him because of His grace. I experienced the love and acceptance of community that welcomed me with open arms. Thanks to Emmanuel United Methodist Church for this warm embrace. They showed me that no matter how far I had strayed, there was always a path back to God's loving embrace. During our Christmas Institute, I learned how to pray, reading the Bible, and asking knowledgeable mentors for advice. I discovered how to let go of my worries and put my faith in God's purpose for life. I went through a significant transformation as a result of this process. My sins were forgiven by God. I was set free by His love. I felt a strong desire to help others and a fresh sense of purpose. I set out on a mission to positively influence people around me with the help of my church family. I shared the good news of hope and salvation with what I've experienced. I am here today to serve as a living example of God's boundless love and mercy. His love has transformed my life forever, and for that I'll always be grateful. And what inspires me during our CI are learning of pasasalamat, pagbabahagi, pagtugon, and pagtanaw. No matter what happened to us, we have to remember that God has purpose. I'm grateful to Pastora Ren, Ate Guay, and Ate Didi, and to my youths, and to the Church Emmanuel for this opportunity and looking forward po what ahead of us. Thank you po. Hello. Grabe po introduction. Huling testimony bilang isang kabataan. Ayoko pa po. Makikita po yung ating testimony based din po pala sa ating edad. Dahil naririnig ko po yung testimony ng mga kabataan. At thank God nagkaroon po ng impact sa kanila ang institute. Pero para sa akin po, buong theme ng institute ang naging magandang summary po ng aking buhay sa pagiging kabataan. Dahil ang theme po is pasasalamat, ano kasi yung una? Pagtanaw, pagtugon, pagbabahagi. Ayun. So, nagpapasalamat po ako sa church dahil binigyan po nila ako ng something to thank for. They gave me something to look back. Kung naalala niyo po, ako lang po yata yung lagi nagpipilit na mag 12 days lagi kapag Pasko. Dahil po, nung ako po yung children, na-experience ko po ang joy ng Christmas dahil po sa 12 days na pinangungunahan po ng Magtoto family po noon. They give me something to look back po. And yun din po ang tinatry kong gawin ngayon. Next is, ano kasi pagtanaw hindi yung pangalawa. Pagtugon, pagsasalamat, pagtanaw, pasasalamat. Ayun, pagbabahagi. So, yun po yung ginagawa ko ngayon. Nagbabahagi ako ngayon sa mga kabataan para yung nilook back ko, mapasa din sa kanila. And yun ang binabahagi ko sa kanila ngayon. And I thank God po dahil naging fruitful po ang aking UMCF and UMYF life. Dahil po, hindi ko po alam kung magiging same sa Mayop yung ganitong experience. Dahil malayong-malayo po ang pagiging bata, sa pagiging kabataan, sa pagiging young adult. And yung joy po na ibinigay po sa akin mula po dito sa local church hanggang sa pagiging kabataan sa district, isa po siyang experience na hindi ko po makakalimutan. I always ask God, bakit po ako yung first batch ng senior high? Then siguro po, bakit din binigyan ako ng 5-year course? And siguro, kung sasabihin sa akin ni Lord a decade ago na ang sabay ang graduation mo sa pagiging kabataan at sa iyong academic life, naiiyak pa ako.
Ngayon pa lang po nag-sink in sa akin yung graduation ko. So, wearing this uniform again as a symbol of my undergraduate, while saying goodbye sa pagiging kabataan ko, nagpapasalamat po ako sa youth dahil meron akong pinagpasahan ng ministry. And it warms my heart to celebrate Youth Sunday service today. At nakikita ko po na sila ang nangunguna sa service and sa lahat po ng kailangan gawin dito sa church. It is an assurance for me bilang ate na lahat po ng sinimulan sa amin ng mga ate pa po namin, lalo na po sa kila Ate Pat, kila Ate Jen, kila Kuya Daniel, kayo po na nagturo sa amin noon, hanggang ngayon pinapasa po namin. Maraming salamat po dahil may mga kabataan na sumapo po doon. And I hope na yung mga sinimulan natin ngayon, yung mga pinasa namin sa inyo ay mapasa din sa next generation ng mga kabataan. And someday, kayong iiyak dito sa harap dahil proud na proud kayo sa mga iiwanan nyo. Yun lamang po, si Kristo higit sa lahat. Jesus, steps na ako niyan. Hello. With that po, in Jesus' steps, gawin po natin ang ating pagkakaloob para sa ating mga kabataan. Mithiin namin ang manalig kay Kristo at lumawig pang aming pagtitiwala. Hangad namin ang sama-samang paglago at lumalim pa ang pananampalataya. Sumasambat, naglilingkod, nag-aaral nang malaman ang dakilang layon niya. Humahayo sa diwa ng pagmamahal, nagkakaisang kabataang Metodista. Si Kristo higit sa lahat, sa buong mundo'y sisiwalat upang makilala siya at madakila siya. Si Kristo higit sa lahat. Nangangakong mananangan sa ating Diyos. Sige po, tayo po ay dumako sa community prayer. Let's bow our heads and feel the presence of God. Yes, Father, we come before you. Father God, we asked for a flourishing community where neighbors learn to love each other and come to know Jesus. We pray that we can be good stewards of your love to teach one of our neighbors. We ask that you help us to learn from our community, and it may be a place where all are welcomed. Salamat, Panginoon, sa Emmanuel United Methodist Church. At siya ay ang nagiging dahilan upang makalapit kami sa iyo, Panginoong Yesus. Salamat po sa mga masisipag na miyembro ng aming church. Salamat po sa kalakasang taglay ng bawat isa.
sa kalakasan at karunungan ay pinagkaloob mo po sa amin. Idinadalangin po namin ang council, ang administrative council, Panginoon, lahat ng mga officers and members sa pangunguna ng aming chairman na si Engineer Chito Mongcal. Salamat po sa aming masipag na pastor. Alam ko, Panginoon, na hindi mo hahayaan na tumagal ang karamdaman na kanyang nararanasan ngayon. Because you are our strength and you are our healer. Sa lahat ng mga miyembro ng Emmanuel United Methodist Church, Lord, na hindi nakadalo ngayon, alam ko po, Panginoon, that there is always a reason behind. Ingatan mo, palakasin mo ang lahat ng mga nanghihina, ang lahat ng mga may sakit. Gamutin mo sila, Panginoon. Have mercy on them, O God. Sa aming patuloy na pagsamba sa iyo, Panginoon, gamitin mo ang bawat isa sa amin upang maihayag namin ang iyong kabanalan, ang iyong kabutihan. Hindi lamang sa loob ng church, Lord, hindi lamang sa loob ng building na ito, kundi, Panginoon, magamit kami to disciple with other people of all ages. We always ask for your guidance, O God, sa lahat ng aming mga ginagawa. Sa pag-aaral ng mga youth, sa pagtatrabaho ng mga MAYAF, ng mga WSCS, ganun din ng mga UMM. Sa aming mga senior citizens na members, O God, tulutan po ninyong ma-feel pa rin nila ang joy of serving you, O God. Na lagi silang makalapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Bigyan mo rin ng katalinuhan ng bawat isa, Panginoon, upang maunawaan namin ang lahat ng iyong mga salita. Idinadalangan din namin, Panginoon, ang mga UMCF. Nakikita namin, Panginoon, sa kanila ang pagiging masigasig, na sa kabila ng kanilang pagiging bata, sila, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, lalo na kapag araw ng linggo. Ang mga community na malapit sa aming church, Lord, we want to reach out to them. Gamitin mo kami, Panginoon, para maihayag ang iyong mga salita at maipakilala sa kanila ang iyong kabutihan at ang iyong dakilang pag-ibig. Always be at our side, O God. Ang lahat ng mga UMC workers, O God, the clergies, ganun din po ang mga deaconesses, lahat ng mga lay members of United Methodist Church. Lord, pinaubaya po namin sa inyo ang kanilang mga buhay. Salamat po sa pagdadala sa amin ng iyong mga salita. Salamat po at nagiging huwaran sila upang lalo kaming ma-motivate at ma-encourage sa aming spiritual na buhay. And I know, Lord, despite na kanilang mga karamdaman, ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, hindi mo sila iiwan o pababayaan. Dahil ikaw, O Diyos, ang dakila sa lahat at nagmamahal sa amin. Ang lahat ng aming mga district superintendents, ganun din ang mga bishops. Lord, tulutan po ninyo na sa aming spiritual journey ay lalo silang maging matatag at makita namin sa kanila, Panginoon, na sila ay inyong pinili para sa amin, para sa United Methodist Church.
We bring back all the glory to you, O God. Salamat po. We thank you and we honor you and we praise you, O God, because we love you. And this we pray in Jesus' name. Amen. Psalm chapter 66, verse 13 to 14. I will come to your temple with burnt offerings and fulfill my vows to you, vows my lips promised and my mouth spoke when I was in trouble. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa ipinagkaloob mong pagpapala sa bawat isa sa amin. At nawa, O Diyos, magdulot ito ng kasaganaan sa iyong simbahan. Gamitin mo ang mga kaloob na ito, O Diyos, upang lalo pang mapalaganap ang ministeryo mo dito sa simbahan ito, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Tinatawagan po ang EUMC Choir.
Buksan po natin ang ating Biblia sa Jonas, chapter 3, verses 1 to 5 at 10. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineve at ipahayag mo ang mga pinapasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Nineve, malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung ito'y lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineve pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon at sa pahayag na ito mula sa Diyos, kaya nag-ayuno sila. Lahat nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamahan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi, salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 7 verses 29 to 31. What I mean, brothers and sisters, is that the time is short. From now on, those who have wives should live as if they do not. Those who mourn as if they did not. Those who are happy as if they were not. Those who buy something as if it were not theirs to keep. Those who use the things of the world as if not engrossed in them. For this world in its present form is passing away. The word of God for his people. Tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 1 verses 14 to 20. Nang ibinilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo't talikuran ng iyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na si Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkakapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. The word of God for his people. Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tinatawagan po ang youth choir.
Pagaling mo ang aming karamdaman, inilawan mo ang aming kadiliman. Naririto kami lumuluhod sa'yo, magpagmula laging umikip ang dapat. Salamat, salamat sa'yo. Aming Diyos, salamat po. Pagyaman ka mo ako. Kung iyong lolotin na kaya mong gawin. Salamat, salamat sa'yo. Aming Diyos, salamat po. Pagyaman ka mo ako. Kung iyong lolotin na kaya mong gawin. Salamat, salamat sa'yo. Dahil din sa'yo sa bahagian, gagawin lahat hindi mapagmaturan. Mahayos sa ating parapasan, ibabahagi lahat ng iyong kabutihan. Salamat, salamat Diyos. Aming Diyos, salamat po. Pagyaman ka mo ako. Kung iyong lolotin lahat kaya mong gawin. Salamat, salamat sa'yo. Aming Diyos, salamat po. Pagyaman ka mo ako. Kung iyong lolotin lahat kaya mong gawin. Salamat, salamat sa'yo. Salamat po, Ginoo. Pagyaman ka mo ako. Salamat po, Ginoo. Pagyaman ka mo ako. Aming Diyos, salamat po. Pagyaman ka mo ako. Kung iyong lolotin lahat kaya mong gawin. Salamat, salamat sa'yo. Aming Diyos, salamat po. Pagyaman ka mo ako. Kung iyong lolotin lahat kaya mong gawin. Salamat, salamat sa'yo. Kung iyong lolotin lahat kaya mong gawin. Salamat, salamat sa'yo. Salamat, salamat sa'yo. Good morning po. So, to formally introduce our guest speaker for today. So, siya po ay isang active na youth member po sa Living World United Methodist Church. At isa sa kanyang ministeryo ay ang pagiging officer ng North Pampanga District United Methodist Youth Fellowship bilang isang outgoing church nurture and formation head. At siya rin po ay isang kapwa estudyante namin. At siya ay isang third-year student sa RCC na may kursong Bachelor of Science in Elementary Education.
At ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat kami sa kanyang dedication sa ministry. At kung maririnig niyo po, magmula kanina sa mga responses, sa mga kanta, kung may lalaki pong boses doon, siya po yung sumasalo. And thank you doon, Kuya CJ. Tapos, so yun nga po, ang ating guest speaker po for today ay isang dedicated youth servant leader na si Brother Charles Justin Marcelo. Ayan, ang taas ko pala dito. Ayan, good morning po, Emmanuel UMC. Ay, mahina. Hindi po ba kayo nag-almusal? Good morning! Ayan. Kanina po hindi ako kinakabahan, but ngayon kinakabahan ako. Pero, ayan, bago ko simula ng lahat, nais kong batiin lahat ng mga kabataan na maligayang National UMYF Sunday. Ayan. And una po, nagpapasalamat po ako sa church nyo sa pag-welcome po sa akin and sa pag-invite po sa akin ngayong umaga. And ayan, first time ko po magsalita ngayon sa isang local church. First time ko pong ma-invite. And it is an honor po na ma-invite ngayong umaga. And ayan, bago po magsimula ang lahat, inaaniyahan ko po kayong manalangin. Lord, nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. And Lord, maraming salamat dahil alam po namin na kasama po namin kayo ngayon sa simbahan na ito, Panginoon. And Panginoon, nagpapasalamat po ako sa buhay ng bawat isa ngayon na narito, Panginoon, na handang makinig sa inyong mga salita, Panginoon. And Lord, gabayan niyo po ako ngayon sa pagbibigay ng inyong mensahe, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang inyong instrumento at nawa tumatak sa kanila mga puso at isipan ang inyong mensahe ngayon, Panginoon. And Lord, patuloy niyo po kaming samahan ngayon sa simba na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, magandang umaga po ulit ngayon, Emmanuel UMC. Ayan, good morning po. So, ang tema po na binigay ng National ngayong UMYF Sunday is pagtugon. And yung pagtugon po, isa po siya sa mga sub-topics or sub-team ng Christmas Institute. Yung pagtanaw, pasasalamat, pagbabahagi, and yung last po is yung pagtugon. And nagbigay din po sila ng theme verse na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang ating pong theme verse ay matatagpuan sa Ephesians chapter 2 verse 10. At ito po ang nasasabi. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So yun po yung theme verse na nabigay from the National. And dito ko rin po binased yung ginawa ko pong message ngayong umaga. So, pagtugon. Konting recap lang po sa mga, nag-Christmas Institute last December. Yung pagtugon is a Filipino term for response. Yan. Kapag, kunwari, tinawag ako, CJ, Charles, or Joshua, ay, napapalingon ako. Napapalingon ako. So, yung magiging response ko pag tinawag ako is po, ano, bakit, ano po yon. So, in every conversation, nagkakaroon tayo ng response or pagtugon. Ayan naman, dahil maraming estudyante dito, sino na yung mga nakapag-senior high? Sino na nakapag-senior high dito? Ayan, marami-rami. So, di ba meron tayong subject na oral communication dati? Ayan. So, sa basic communication, meron tayong sender tsaka receiver ng message. Ayan, very elementary. Elementary major po ako. Meron tayong sender and receiver ng message. Sige po. Ayan. So si sender, sa kanya nanggagaling yung message. And yung receiver, siya naman yung tumatanggap. Pero the question is, paano malalaman ni sender na na-receive niya na yung message? Malalaman niya through response. So, ayan, may ginawa akong example dito. Ayan, yung sender natin, si Pastora Ren.
And yung receiver, ako yan. Kambal ko po yan, si Joshua Garcia. Ayan, sabi niya, CJ, pwede ka bang maging speaker namin sa Youth Sunday? Sa tingin niyo po, ano yung naging response ko? Ayan, yes na yes po, Pastora. Kung hindi ako nag-yes, edi wala ako ngayon sa harapan niyo. So, ayun po, sa basic communication, napaka-importante ng response. Kasi kung wala yung response natin or pagtugon, hindi natin malalaman kung natanggap na ba niya yung message o hindi. Kung nga rin nag-chat si Pastora sa akin, CJ, pwede ka ba namin ma-invite for our Youth Sunday? And hindi ako nag-reply, which is hindi talaga ako nakapag-reply nun kasi sa isang account ko yun. So, kung may isip ni Pastora na baka hindi ako available, hindi ako pwede, or meron na ako nakaschedule. Kaya kapag walang response or pagtugon, medyo nalilito tayo kung ano nga ba yung gusto niya sabihin. So, ayan, pagtugon is an essential part of our communication kasi malalaman natin kung natanggap na ba niya yung message. So, alam na natin kung gaano kaimportante yung pagtugon sa communication natin. Pero gaano nga ba kaimportante yung pagtugon natin sa Panginoon? So, ngayon, yun po yung mapag-uusapan natin ngayon. Sabi nga po sa isang kataga, many are called, but few are chosen. Marami yung message ni Lord, pero konti lang yung nag-reply back. Bakit kaya? So, kapag tinatawag tayo ni Lord, minsan nangunguna yung kaba natin, no? Kasi masyado nating ino-overthink natin kung ano nga ba yung magiging situation natin, ano nga ba yung magiging future natin. So, ako po, ito po yung mga naging ways ko paano ko ma-overcome yung kaba ko. And ngayon, wala akong kaba na nararamdaman kasi alam ko, ine-empower ako ni Lord at ginagamit niya ako ngayong umaga. And ayan, ngayon pong umaga, nag-ready po ako ng 2 points na pag-uusapan natin. And yung first po is, when God calls, He equips. This is the time when the Lord have a specific purpose for us. Hindi naman niya tayo tinawag nang wala lang. And nakakainis kaya yung, kuwari, tinawag ako, tapos wala lang. Di ba? So si Lord, kapag tinawag niya tayo, hindi naman niya tayo tinawag ng wala lang. Ibig sabihin, may purpose siya sa atin. And He called us according to His will, and He called us with a purpose in our life. And yung calling, hindi lang siya nagtatapos sa loob ng simbahan. Kagaya nga na sinabi ni Pastora kanina, ang mga kabataan ay isa ring estudyante. And hindi nagtatapos sa loob ng simbahan yung ministeryo natin. And we can use our ministries dito sa loob para i-share din natin sa labas. Para nagmumultiply yung blessings na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Pwede tayong matawag sa bilang pastor, diakonesa. Pwede tayong tawagin ng Panginoon bilang sa praise and worship team, tambourine dancer, choir, yung marami tayong activities na pwedeng makapaglingkod tayo sa Panginoon. But it is up to us kung paano natin susundin yung mga gustong pagawa sa atin ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng free will. So it is up to us kung susundin ba natin. And with that ministries na nasabi ko po kanina, through us, makikilala ang Panginoon sa pagseserbisyo natin sa loob at labas ng ating simbahan. And in relation in our verse, it is said po doon sa first line ng ating verse na, for we are His workmanship. Ibig sabihin, we are skillfully created by God. Ibig sabihin, pinagplanuhan ng Panginoon yung paggawa sa atin. Nasa sinapupunan pa lang po tayo ng tiyan ng mga nanay natin. Nakaplano na lahat. And, ayun po, gusto ko pong i-share yung journey ko as youth servant for the past 2 years na tinawag ako ng Panginoon bilang district officer. Nung una po, last 2 years ago, nung nagkaroon po kami ng election para sa officers ng NPD, na-endorse po ako. Unang-una pa lang po, si Ate Liza,
yung sa finance po namin, nilapitan ako na, CJ, pakipirama na to. Sabi niya, gusto kitang i-endorse. Simula nun, kinabahan na ako. Kasi 3 terms na po yung, ngayon po, pangatlong term ko na po as district officer. Yung dalawang naunang term is, staff po ako. So, nung na-elect po, ini-endorse po ako as EXICOM, Executive Committee, kinabahan ako kasi, hala, parang hindi ko naman kaya. Parang staff lang ako, ganon. And hindi ko kaya yung bigat ng responsibility. So, nung the whole activity namin, hindi ako pumirma. Dahil pinangungunahan po ako ng takot, kaba, na baka hindi ko kayanin. Pero, nung patapos na po yung pag-endorse, ewan ko ba't napapirma niya ako. In the end, to make the short start po, pumirma po ako sa endorsement form. And sabi ko, may interview naman. Siguro kung hindi ako deserve mag-officer, di ako makakapasok sa interview. So, ayun po, nakapasa po ako sa interview. Tapos nakapasa din po ako sa 50% plus 1. So, yung tinawag ako ni Lord bilang youth officer. Napa-oo niya po ako. Tapos, yung napunta pong posisyon sa akin, yung ayaw ko pang posisyon. Kasi po, gusto ko po sa ICR. Kasi passion ko po talaga yung pag-e-edit, pag-picture, pag-video, ganyan. Pag-document. Yung kumukha na ginagawa ni Ate Guay dati noon, nung officer siya. Ayan, very inspiration ko sa pag-e-edit. Nakaka-amaze kasi yung one day edit lang ganon, same day edit. And ganon din po yung passion ko, kaya gusto ko mag-ICR. Pangalawa, gusto ko pong mag-EXA. Kasi gusto ko po yung mga outreach ministries, ganyan. Gusto ko po yung nakakahalubilo ako sa mga activities, ganon. Pero sa huli, nalagay po ako sa CNF. And yun po yung natirang posisyon sa akin. Pero, ayun, nung una, ina-overthink ko paano ako mag-work dito sa posisyon na to. Parang wala akong idea paano patakbuhin yung posisyon na to, kung paano ba ako gagamitin ni Lord. Pero, for the past 2 years, nakita ko kung paano ako nag-grow. Kung paano ako dinala ni Lord sa mga iba't ibang ministries. Nakarating ako sa mga iba't ibang places and nakakilala ng mga bagong kabataan na tulad ko, gustong magpuri sa Panginoon. And ngayon po kung hindi ako nag-yes sa pagiging officer last 2 years ago, feeling ko wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. And napakalaking impact kung ano ko ngayon nung naging officer po ako. So, simula nung tumugon ako sa tawag ng Lord, nawala yung takot na nararamdaman ko kasi I feel na ine-empower ako ni Lord. And kapag ginagawa ko yung isang bagay, ginagawa ko siya para sa Panginoon. And I know na He will equip me with the knowledge and wisdom and strength na kailangan ko para sa mga gustong pagawa sa atin ng Panginoon. And this is a reminder for us na kapag tinawag tayo ni Lord, okay lang nakabahan. Pero always remember na hindi tayo iiwan ng Diyos. Lalo na kapag ginagawa natin ng isang bagay para sa Kanya, walang imposible. And, ayun po, without His guidance, wala ako sa kinatatayuan nyo ngayon. And, alam nyo po, kapag nag-yes tayo si Lord, makikita nyo kung gaano siya magiging mabuti sa inyo. Kung paano niya kayo i-guide na minsan hindi mo maintindihan kung bakit mo nararanasan ito. Pero at the end, while you are in your journey, makikita mo na hindi ka niya iiwan. And yun po, when God calls, He equips. Kapag tinawag ka ng Panginoon, ibig sabihin, may purpose ka, and ibibigay niya sa'yo yung kailangan mo while you are in that journey. For our next point po is, when God equips, He blesses. Kapag in-equip tayo ni Lord, hindi lang niya tayo binibigyan ng blessings, pero mas nagiging favor sa atin ang Panginoon. Meaning, He will continually guide us in our path. Nasa atin yung full support niya. Napakasarap po ng feeling na yon, no? Kapag while you are in your journey, no? Sa mga kapwa ko kabataan, kayan, mga estudyante, nararanasan ko rin yung pagod
and yung stress. Pero at the end of the day, alam ko nandyan si Lord para sa akin. And He will continually guide us in our path. And sabi rin sa Psalms chapter 16, verses 8 to 9, I will always let the Lord guide me, because He is at my right hand. I will not be shaken. Therefore my heart is glad, and my whole being rejoices. My body also rests securely. Napakasarap pong magbigay ng assurance ni Lord, no? Yung assurance na kahit nung anong mangyayari, nandyan siya para sa atin. Na hindi ibig sabihin na may plano si Lord sa atin is ibig sabihin magiging madali na. Minsan makakaranas pa rin tayo ng difficulties. Pero at the end of the day, you will realize na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Na He continuously give us strength for us to pass our day. And ayun po, gusto ko pong i-share yung experience ko ng Christmas Institute na ako po talaga, gusto ko pong ma-endorse this new term po. And gusto ko pong pumirma sa endorsement form, pero meron pong problem na nasa loob ko. Kasi po, ayun, kagaya nila, isa rin po akong estudyante. And ang ano po, baka hindi po ako makapag-aral nung this semester po. Kasi baka mahinto po yung tuition fee ko. Sabi ko, Lord, paano po ako magiging officer kung kailangan ko pong magtrabaho, kung kailangan ko pong lumipat ng eskwela? Sabi ko gano'n sa Panginoon. And Lord, paano po ako magiging district officer nito? Sabi ko gano'n. So, nung buong December ko pong iniiyak sa Panginoon yon kasi pag nagmi-meeting po kami mga kabataan, kapag, ayan, iniisip na po namin yung eleksyon, ako po yung binubuisit nila na magiging president, ganyan, or tataas po ng posisyon. And, ayun po, parang, si Lord din, parang feeling ko tinatawag niya rin ako sa posisyon na yon. And, ayun po, sadly, hindi po ako nakasama doon sa naging election last Christmas Institute dahil nagkaroon nga po ng problem na gano'n. And sabi po ng isang isa naming youth worker na, it's okay lang naman na maghindi ka muna sa Panginoon ngayon. And alam ko naman na maintindihan niya yung nararamdaman ko ngayon. And ayun po, niremind niya lang po sa akin na kahit hindi ako maging district officer, kung ano man yung magiging desisyon ko, kung lumipat man ako ng eskwelahan, kung magtrabaho man ako full-time, or ma-retain ako sa school ko ngayon, dapat ginagawa ko pa rin ang lahat ng bagay para sa ating Panginoon. And yun po yung tinatak ko sa puso't isipan ko na kung ano man yung mangyari, alam ko na nandiyan ang ating Panginoon and hindi na ako pababayaan. And sa lahat ng bagay na gagawin ko, I'll make sure na napapupurihan ng Panginoon and Jesus will reflect sa akin. And ayan, this is a reminder that when God calls us, He has a purpose for us. So, to make the story short po kanina, na-retain po ako sa school namin and hindi ko na po naging problem yung tuition fee ko. Yung iniisip ko po na tuition fee for this semester, na-provide na po ni Lord, hindi lang po yung for this semester, pati po yung next school year, hindi ko na po iniisip kasi binigay na po sa akin ng Panginoon. And ayun po, nakita ko po na kung magiging tapat ka sa Panginoon, mas magiging tapat siya sa'yo. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, mas ibubuhos niya yung blessings na pagkakaloob niya sa'yo. And ayun po, napakasarap po sa feeling kapag si Lord yung nagbibigay ng assurance sa'yo na kahit hindi mo alam kung anong meron sa future, alam mo naman kung sino may hawak na future, which is our Lord Jesus Christ. Ayan. We are also assured that He will guide us in our journey because trusting the Lord, we should trust the Lord because for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk
in them. Ayan. Ayun lamang po. Maraming salamat. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Tinatawagan po ang ating chairperson at ang ating lay leader at ang president po ng mga kabataan. So, for Certificate of Appreciation, United Methodist Youth Fellowship, North Pampanga District, Emmanuel United Methodist Church. This certificate is given to Charles Justin Marcelo for imparting his valuable insights and experiences as the guest speaker during the Youth Sunday celebration with the Team Pagtugon, given this 14th day of January in the year of our Lord 2024 at Emmanuel United Methodist Church, Mabalacat City. Signed by EUMYF President, yours truly, Kyla Mar R. Pabalan, Council Chairperson, Engineer Chito Simungkal, Lay Leader, Miss Sister Ana Rose O. Deguia, and our local pastor, Pastor Irene Gabriel M. Mongkal. Sa bawat araw na lumilipas, pag-ibig mo'y walang kupas. Laging pumapatnubay, laging gumagabay. Kaya't ako'y naririto, sakupin mo ang buhay ko. Handa akong tanggapin anumang nais mo sa'kin. Maghari ka, Espiritu, ngayon kailan pa man. Magbunga ka, Espiritu, ngayon magpawalang hanggan. Paghahariin kita sa aking buhay, ika'y manguna, kumilos ka, O Diyos Ama, sa buhay ko ay maghari ka. Bukod tangi ka, O Diyos, sa lahat, kadakilaan mo'y tapat. Kahit ako'y di nararapat, pag-ibig mo'y laging sapat. Kaya't ako'y naririto, ako sa'yo'y maglilingkod. Pagsubok man ay haharapin, hanggang dulo'y aabutin. Maghari ka, Espiritu, ngayon kailan pa man. Magbunga ka, Espiritu, ngayon magpawalang hanggan. Paghahariin kita sa aking buhay, ika'y manguna, kung
Tayo po ay manalangin. Magandang umaga, aming Diyos. Tunay nga po na napakabuti mo. Napakaganda ng umagang ito. Kami po ay napupuspos ng iyong banal na Espiritu, aming Diyos. Ibinubuhos po namin at ibinibigay po namin at ibinabalik namin ang aming pagpupuri, pagpapasalamat, at ibinibigay po namin ang karangalan sa inyo, aming Diyos. We thank you, Father God. We glorify your name. Sa oras pong ito, kami po ay nagagalak sa isang mensahe na ibinigay po ninyo sa amin, na kung kami ay tutugon, ang biyaya mo'y sapat, ang iyong pagmamahal ay wagas. Kaya ngayon, aming Diyos, inihiling ko po sa kalagitnaan namin ngayon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Idinadalangin po namin, aming Diyos, sa inyo, ang aming mga kasama, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming miyembro, kung sino man sa amin, Lord God, ang may karamdaman. Hinihiling namin, aming Diyos, na yakapin mo kung sino man sa amin ang may sakit. Bigyan po ninyo ng kagalingan ng aming mga physical na pangangatawan. Kung sino man, Panginoon, ang may problema dahil sa kanyang pinagdaraanan sa buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga kasama sa trabaho, sa kanyang mga boss, inihiling namin, aming Diyos, na hawakan mong bawat isa sa amin at bigyan po ninyo ng kaluwagan at bigyan ninyo ng kalutasan ang aming mga suliranin. Kung sino man sa amin ngayon, Panginoon, ang nangihina dahil sa karamdaman at dahil sa kalungkutan, dulot ng paghihiwalay namin sa aming mga mahal sa buhay, aming Diyos, yakapin mo kami at tulungan mo kaming mapagtanggumpayan ang mga pagsubok na ito. Panginoon, napakaganda po ng buhay na ibinibigay niyo sa amin. Sa kabila man ng mga suliranin, nakikita po namin ang iyong mga solusyon. Nakikita namin, aming Diyos, ang pagyakap mo sa amin. And we continue to pray na yakapin mong patuloy kami at manguna ka sa bawat isa sa mga miyembro na nandito. Dinadalangin namin, aming Diyos, na sa paglabas namin sa sanktuaryong ito, bit-bit at dalan namin ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga, ang iyong pangunguna sa amin, na kahit ano ang pagdaanan namin sa buong isang linggo, nariyan ka, nandyan ka sa aming tabi at kailanman hindi magkukulang, ni magmamaliw ang iyong pagmamahal sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahero ng buhay na ibinigay ninyo ngayon sa amin. Idinadalangin namin siya sa iyo na pagpalain mo ang kanyang buhay at tugunin ang lahat ng kanyang mga pangangailangan at makatapos siya sa kanyang pag-aaral, aming Diyos. Yung purpose mo sa kanyang buhay ay palagi niyang makita yon, aming Diyos. We pray also, Lord God, sa aming pastor at sa lahat ng miyembro ng Emmanuel. You continue to bless us, O God, and continue to be with us in every special way, in every step of the way na gagawin namin sa buong isang linggo. Maraming salamat po. At alam namin, Lord, ang iyong katugunan sa aming mga panalangin ay paparating na o matatanggap na namin. And we praise you, Father God, that despite of the situation that we have right now, we have a living God who is with us and who is ahead of us and at our back, O God. Lagi kang nandyan, lagi ka naming kasama. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa kabila ng mga suliranin, sa kabila ng mga problema, alam namin na meron kaming isang Diyos na laging nandyan sa aming tabi. Maraming salamat po sa presensya ninyo sa aming buhay. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga bisita namin. Lord God, yakapin mo sila at patuloy kang mangusap sa kanila at maranasan nga po nila na ang Emmanuel ay welcome namin sila bilang kabahagi ng aming pamilya. At nawa, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang buhay, ang kanilang mga sitsit na panalangin ay inyong tugunin. At alam namin, Panginoon, you will work marvelously in this place. Thank you, Father God, and we bring back all the glory and praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.
ngayon, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance to you and give you peace, now and forever. Amen. Tiniwala ang dami ng sama-samang paglago at lumalim pa ang pananampalataya. Nag-aaral nang malaman ang dakilang layon niya. Umahayo sa diwa ng pagmamahal, nagkakaisang kabataang Metodista. Si Cristo higit sa lahat, sa buong mundo isisiwalat upang makilala